Samantala, patuloy pa rin nagpapaulan sa Visayas at Mindanao ang low pressure area malapit sa Surigao del Sur. Samantala, isa pang sama ng panahon naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan. Kaya't alamin na natin ang ulat ng panahon mula sa aming kasama si Jessie Basco, live mula sa Pag-asa DOST. Jessie. Magandang hapon sa iyo, Habiba, at magandang hapon, Pilipinas. Para sa lagay ng panahon, narito ang latest mula sa Pag-asa. Dito sa ating MTSAT imagery, mapapansin natin na halos wala o manipis ang ulap dito sa Luzon. At dahil sa pag-iral ng easterlies, makakaranas ang Metro Manila maging ang natitirang bahagi ng Luzon ng fair weather, liban na lamang sa mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalo na po pagsapit yan ng hapon o gabi. Para naman sa Davao Region, Caraga, ganon din sa probinsya ng Misamis Oriental, kasama ang Eastern Visayas, makakaranas naman kayo ng kalat-kalat na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Kaugnay naman sa sama ng panahon na binabantayan natin, alas 11 kaninang umaga, namataan ito 550 km east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Halos hindi gumagalaw ang low pressure area dahil sa presence ng ridge of high pressure area na nandito sa may northern part ng Pilipinas. Yan po ay nasa loob ng Philippine Area Responsibility. Meron ding isang umiiral na frontal system naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility at nakakaapekto nga itong tail end of a cold front dito sa ating sama ng panahon. Ganon din ang pag-iral nitong easterlies sa Luzon. Isa rin tong factors na nakakaapekto sa pagkilos ng low pressure area, kaya naman hindi niya ma-penetrate ang hilagang parte ng bansa. Asahan natin sa Sabado o Linggo na maaapektuhan ng kaulapan nitong LPA ang Eastern Visayas. Yan ay sa Samar at sa Leyte. Tutungo naman ito sa Southern Luzon, kaya naman asahan din ang mga pag-ulan sa Bicol Region. Sa Lunes, posible itong magdala rin ng mga pag-ulan sa Metro Manila dahil kikilos ito pa Western Luzon at dito na nga inaasahang matutunaw ang LPA sa West Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, may nakikita din na makapal na ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility na tinatayang may layo 2,000 kilometers. Bagamat malayo pa ito at hindi pa nagdadala ng pag-ulan sa bansa, patuloy naman na binabantayan ito ng ahensya. Isang nakamamanghang astronomical event ang magaganap ngayong Abril. Yan ay ang total lunar eclipse. Ito ang pagkakataon na ang buwan, mundo at araw ay nasa perfect alignment. Ibig sabihin, ang buwan ay dadaan sa shadow ng ating planeta na siyang nagbibigay ng kakaibang kulay sa buwan. Yan ay medyo mapula dulot ng liwanag ng araw sa ating planeta. Mangyayari ito sa 15 ng Abril, 12:53 ng hapon, Philippine Standard Time. Dito sa Pilipinas, bagamat mahirap makita, magaganap naman ang penumbral eclipse o yung pagdaan ng buwan sa penumbral shadow ng planeta. Magaganap yan 6:12 hanggang 6:30 sa April 15. Ayon kay Engineer Mario de la Cruz, Pag-asa Space Science and Astronomy Section Chief, hindi na kailangan ng proteksyon sa mata dahil ligtas na panoorin ang penumbral eclipse. Payo pa ni Mr. de la Cruz na mas maiging pagmasdan ito gamit ang binocular. Tuwing full moon nagaganap ang lunar eclipse, kaya naman asahan din sa panahong to ang pag-angat ng water level sa ating mga karagatan. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaari niyong bisitahin ang aming official social media accounts and website para sa detalyadong ulat panahon at maaari niyo kaming mapakinggan sa DWIC. Ako ang inyong weather buddy, Jessie Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Balik sa iyo, Habiba. Maraming salamat sa iyo, Jessie.